malakas talaga ang loob ng bangag na ito, ng mga adiktos na ito. Dahil kinakaya-kaya kayo eh. Yung mga Marines na yan, kinakaya-kaya. Pero buti na lang, matapang. Yung 4 na duwag. Oh, pinapakulong nila. Sabi ko nga sa inyo, it all boils down sa kay Inday Sara. Dahil ayaw nilang tumakbo si Sara sa 2028 at gusto nilang matapos na tayo lahat. Gusto nila tayong gurgurin. Pero ang kagandahan, sila yung mga nagugurgur, yung mga ginagamit nila, mga bayaran, yun yung mga namamatay. Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Hi, how are you? Kumusta kayo mga palangga? Today is August 7, 2026. 2026. But sa Pilipinas ay August 8 na ng bonggang-bongga. Okay, so nandito na naman tayo. Siyempre, mambuboljak sa mga kalaban ng bayan. For now, ayan, tomorrow, it's gonna be my first month under calorie deficit diet. So far, mga 9 to 10 pounds ang ating naitafon. Okay, kaya naman bumabalik na yung ating cutie chin-chin. Wala na yung ating tamol-mol. Alright? So ngayon, yes na yes, Kato B, Leonila Amador, Dory, Melian SG from Singapore for sure yan si Palangga, Kels Raquel, Ann Migs, Sina Gutierrez, fresh na fresh, sabi ni Dinan Divon, chuchu-chuchu. Nelson Suwal may Palangga in Paris. Kumusta mo ako dyan sa natin? Sa palangga natin kay Zaldi. Alright, si Arika B at si Baby Doll. How are you? At Chief ang Alindog and Zara Lina. Doc Joy, for sure, you're a doctor, okay? Doctor, I am sick. Okay, Doc? Okay, dami na natin pwedeng batiin. Pinaya ko si Lynn, si Cristita de Kia, Magic, and Juvila, guys, ang dami nyo pala, Marzel, Travel and Wellness, ay, pakishare naman dyan ang ating alindog today. Okay, mga palangga, medyo maaga tayo ngayon, ano? So, ang ating title ay Brave Marines, nakalaya na. Coward Marines, gugurgurin na ba sila? Okay, so kahapon, nakalaya na nga ang ating mga matatapang na marino o mga sundalo na kung saan patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Siyempre, bigyan natin sila ng shout out. Okay, nasa na ba yung ating isa-shout out muna natin yung ating mga magigiting. Magigiting Romel C. Galapon. Johnny A. Buduan. Rodante Orbilio. Rainy Boy Julian. Christopher T. Esquivel. Number 6, George O. Villalon Jr. Romel O. Bubares. Gaganda ng mga pangalan ng mga sirs. Now, next, Hill in Navidad Jr. and Anselmo Taberdo, Jolie Gadiao, G. Cadiao, Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel M. Corpus, and Walter M. Manalansan. Sir, thank you so much sa pagiging matapang. Huwag po kayong sumuko. Lalaban tayo sa mga bangag. At syempre, para naman sa napunta sa Imbornal na nag-recant na mga sundalo, nangunguna si Bernard E. Tube, Zoink, Roosevelt, Waupan, Benny Isman, Benny S. Bolontate, okay? Is it Tante o Tae? Ang si Cecilio Laroder Jr., alam nyo, mga kababayan,
Ayun na nga, I don't know kung maaawa ka. I don't think na nakakaawa sila kasi yung apat, no? Mas nakakaawa actually yung lumalaban na 14. Kasi at least yung apat, allegedly, di ba, sabi ni Attorney Baligod, at isa sa mga magigiting na sundalo, nakatanggap sila ng 20 to 25 million pesos. At paniniwalaan natin yon dahil sa testamento o sa statement ni Attorney Baligod, mga kababayan, ay 5 months ago pa talaga sila tinatrabaho ng Bangag Administration para mag-recant, para bumaliktad. Right? So, kagabi, dinelay ng Las Piñas Regional Trial Court ang pagproseso ng kanilang bail, which is alam naman natin intention talaga ng mga abnormal, mga siraulong mga, mga dugyot na mga kawatan, na mga buli lahat ay i-delay para makulong yung ating mga palabang mga sundalo. And now, mga kababayan, okay, mag-ano muna tayo ng article 13-13 sa talatang, okay. Alright. Ang daming kapotahan nitong bangag na to. Teka, i-share ko lang tong mga, lang. Okay, wait a minute. Can you share my beauty today? Share nyo naman ang ating alindog today. Di kayo nagsishare. Kukurtin ko kayo lahat sa singit. Alright, here we go. Okay, mag-subscribe na rin kayo kay Palanggang. Hindi pa nakaka-subscribe dyan. Baka naman. Okay. Okay. Ano daw? Totoo ba yung pinapakalat na may taning ka na daw? Matagal na ako tinaningan ng mga bangag. Di ba? Papatayin ako ng mga yan. Okay? Pero good luck sa kanila. Baka sila mauna gurgur. Tiyan mo sila una mga naisilid sa garapon. Who knows, si bangag na yung susunod. Di ba? They can say whatever they want. Di ba? But Maharlika is super duper healthy. My alindog is really gorgeous today. Nag-lose tayo ng 9 to 10 pounds at kuminis ang ating kipay. Kuminis ang ating alindog at nag-V-shape tayo. So, hayaan mo na sila Palangga. Wala na silang makontent. Kaya syempre gagamitin na yung alindog ko, di ba? Pag wala ka na makontent at hindi ka na wala na nanonood sa'yo, wala nagbabasa sa'yo, might as well use Maharlika para magkaroon sila ng clout. Marami naman gumaganon sa akin, di ba? Anyway, hayaan mo na sila kung diyan ang contribution ko sa kanila, nakakatulong ako para kumita sila ng konting pangbili nila ng paglamon, magpasalamat sila sa akin, right? Anyway, here we go, darling Clementine. Okay? Okay, nakita ko lang itong mga pangit na itong mga balitang ito. Ay, naka. Okay, alright. Where is that news? 1 hour ago, laya na ang 10. Okay, here's News 5, Maleta Boys. Di ba kayo nagtataka? Kapag media ka, GMA ka, News 5 ka, Billionaire o whatever, hindi kayo pare-pareho ng title. Hindi yung tatawagin na pare-parehong Maleta Boys. Yung mga nagtestigo laban sa mga Maleta Gang. But we all know na itong mga media na ito, maaring namaletahan na mga Jotang Genemes. Alright, here we go. Okay? Sabi ni Wengoy, hello po, I try to being member to your channel. Ano nangyayari pala? Magpa-member ka na. Now na. Alright, here we go. Sabi ni, nabasa ko yung pangalan. Here we go. Okay. Nakapag-bail na sila. Yay! I love you guys! Okay. Okay, yan ang ating mga palangga. Nakalaya na. Pero syempre, temporary lang yan. Dahil nga gugurgurin, may tendency na manggugurgur talaga itong mga bangag na ito. So, bago mga eksenang kaganapan, tignan muna natin ang statement, syempre, ni
Ay, no. Wait a minute. Ipakilala muna natin sa inyo yung mga FESLABU. Yung mga FESLAC ng mga di umanong nabayaran ng 25 million pesos na tumataginting. 'Di ba? Eto na ngayon ang kanilang mga FESLAC ayon sa SMNI. Ayan, yan ang binasa natin kanina. Okay? 'Di ba? Sayang naman 'tong mga 'to, nagpasindak sa pera, nagpasilaw sa pera. 1, 2, and 3. Sayang naman kayo mga ano, mga dodong na ano, manahon saman. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan muna natin ang sinasabi ni Attorney Baligod. Attorney Baligod, desperate move daw. Nakipag-usap na si Attorney Baligod sa mga abogado ng Office of the Ombudsman matapos ang pagbawi ng testimonya o recantation ng 4 na miyembro ng, di na sila brave ngayon, Coward Marines na sila, ng 4 na Coward Marines na nagsiwalat sa Maleta Delivery Scheme. Ayon kay Baligod, isang desperate move ang pagbabaliktad umano sa mga dating sundalo. Hindi naman naitago ni Baligod ang kanyang pasasalamat at emosyon sa buhos ng suporta na pinansyal mula sa OFW at maliliit na negosyante gaya ng may-ari ng talipapa na nag-ambag para sa piyansa. There we go. Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag ng mga kababayan natin Thank you na sa lahat nagpapadala, ng umambag. ay nakakatulong Tita din Sanchez, tama para ka, sa they are pangkain these are nila portraitors. o yung mga personal needs. No? Sige po, attorney. Sige po. Yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. No? Ang ginawa nga nila kaya natakot yung 4, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask, and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya na nanay ng isa. So, kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So, natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So, yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain. Pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino, pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints, plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have weakened tempting talaga yung 25 million stance, kapag wala kang sa kanyang panindigan. pinaglalaban. Correct. Ilang comment mo doon? Sinabi ng ombudsman. Tapos pati yung Okay, stop. Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, Okay. pero pinapanindigan. Ay, wait muna. Pause muna natin mga kababayan. Alright. So ngayon, okay, wait a minute Okay, so ito yon. Okay, now ano ngayon ang mangyayari? Dahil sinasabi ni Attorney Baligod na may mga ebidensya sila. Text messages, audio messages, na etong 4 na kumapit na rin sa maleta ng bayan, alright, ay nagpabayad nga sila ng 20 to 25 million. So ang katanungan ngayon, paniniwalaan pa ba sila ng korte? Meron ba silang kredibilidad? Definitely wala na. Nung una nilang mga statement, yes, totoo yun. Kasi nga, nasilaw sila sa pera dahil number 1 na binanggit ni Tube na siya ay kapani-paniwala, siya ay nag-deliver ng pera, ng mali-malitang pera kay Lisa Tanas, kay Bangag, kay Sandro Marcos sa Lawag. Okay? Yun ang gusto nilang burahin. Na, hindi totoo na si Sandro ay sangkot sa billion-billion na mga flood control.
nakita nyo yung investigation ni Manong Chavit Singson, darling? Complete with geotags, complete with location, videos, pictures, nasa distrito ni Sandrong Demonyong Hayop, ang mga flood control infra ay hindi pa natatapos or under substandard. Kung ganito dapat ang pulgada ng kalsada, ganito na lang, para na lang bond paper. 'Di ba? So yun talaga ang gusto nilang pagtakpan. Ang gustong burahin ni Satanas na linisin ang pangalan ng demonyo niyang anak, na mga demonyo sila. Right? So yun mga kababayan. So ngayon mga palangga, so yan ang nakikita natin ngayon na talagang ito bang apat na duwag o naduwag sila ay may kredibilidad pa. Okay, binasa natin dito sa isang article na to. Alright. Sa rules on evidence daw, okay, ang pinaniwalaang consistent na statements ay yung pinaka-last na sinabi bago sila nag-recant. Alright? Mahirap paniwalaan ang isang witness na pabago-bago o inconsistent ang kanilang mga sinasabi sa mga susunod dahil sila ay what? Dahil sila ba ay nasilaw ng pera ng bayan? Okay? Ayon sa Supreme Court decision, People versus Navarro, sinasabi ng korte na ang recantation ay exceedingly unreliable, which is sinabi yan ni Attorney Baligod kanina. Mahaba lang kayong kanyang interview. Okay? At ayon din, kay Attorney Baligod, at dito sa article na ito, tinitingnan ng korte, okay? At masyado silang nag-iingat sa ganitong klaseng mga witnesses pag yan ay ginamit pa later on at ipipilt na mga bangag. Di ba? Titignan nila kung bakit ba ito bumaliktad. Intimidation, monetary consideration, gorgoration. Well, we all know na takot sila. Ayaw nilang mahirapan sila dahil pabalik-balik nga sila sa Maynila, katulad ng 14 na matatapang na nakakalaya lang, at na nagkaroon na ng piyansa. And what else? May testimonya na 5 months ago, kinakausap na sila ng certain general, may ipi-play natin, sinasabi ni Attorney Baligod, na bumaliktad. Una, ang kanilang offer, 5 million, 8 million, di ba? From 5, naging 8, hanggang sa naging 25 million. Okay? So, ang sinasabi dito ng mga artikulo 13-13, na ang ganitong klaseng walang kredibilidad na testigo ay mahirap na paniwalaan at masisira na ang kanilang credibility. Dahil nga, makikita mo na nagbago sila. They were like very spontaneous. Walang kodigo. Sinasabi nito ni Tube na ganito, pumunta kami sa bahay ni Bangag, ni Satanas na malapit sa may lawa o sa may lake o may tubig, which is ako mismo magko-confirm dahil nakarating ako sa bahay ng mga demonyo. Tapos later on, magbabalik siya. Pag pinakross-exam natin to kay Attorney Powa, malamang itong apat na to, pupulutin dun sa lawa sa kanilang mga kasinungalingan. Maaawa ba tayo sa kanya? Sa apat? I don't think so. Na maaawa tayo sa kanila, nagpasilaw sila sa pera. We all know na ang hirap talaga sa Pilipinas, but we're very grateful sa mga tumulong sa ating mga brave na soldiers. Make sure na yung tulong diretso lang sa kanila. Huwag lang dumaan sa mga alpot na vloggers. Kasi isa pa nating laban yan, isa pang challenge yan. It's okay to help diretso sa kanila. Kasi baka makakuha pa ng porsyento yung mga bigatla. Ang alpot, nagpa-jiyot-jiyot, sa masusyunda, nagbiga-biga. Ang alpot, nagpa-jiyot-jiyot, si Liza, tanas-tanas,
Si bangag-bangag, papantay yung paa. Anyway, papantay yung paa ng mga yawa na yan. Alright, so mga kababayan, yan ngayon kung magagamit pa ba itong apat na duwag. Kayo naman, di ba? Alam nyo naman, sa larangan ng mga sundalo, polis, pag bumaliktad ka, it's either gugurgurin ka. Welcome to the Gurgur Nation of the Bangag Administration. Gugurgurin kayo. Right? It's either gugurgurin kayo. Wala nang silbing mabuhay sa mundong ito. Kayong apat. I'm telling you. Once na binenta nyo na ang kaluluwa nyo sa alpot na si Satanas at alpot na bangag, hindi yun na kailan pa, kahit kailan hindi nyo na mariredeem ang pangalan ninyo, mismo sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga anak nyo. Dahil alam nyo sa sarili ninyo na nagtanggap kayo ng bayad. Alam ninyo na naduwag kayo, umurong inyong mga itlog. At wala kayong pagmamahal sa taong bayan. Right? Yes. Matilda. Oh, notice your hair is short this time. Of course, darling. Marami tayong hair. Gusto nyo ba bigyan ko kayo ng maraming hair? I have a lot of hair. Just wait a minute. Tomorrow, ano bang hair natin? Okay? Tomorrow, Lola tayo. Tomorrow, this is gonna be my look. Hi, sweetheart. How are you today? You're so pretty like me. Mwah. Oh, diba? Ang ganda niya, diba? Magkasing ganda kami. Alright. Hi, baby doll. I like your lippy today and your lashes. You're so pretty like me. Diba? And look at your liig. Pareho na tayo ng liig. Oh, there's no tamulmol anymore. The tamulmol is gone. Gone. Dan, 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 dan. Ano yung kinakanta ko? Dan, 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 dan. Ano yun? Ano yun? Kano nga kanta yun? Dan, dan, dan. Beatles yata yung kinakanta ko. Da, da, dan. Da, 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 dan. Ang daming madadamay sa mga sumulot sa apat. Ay, nako. You expect, mga kababayan, na paggagawin ng script yung mga yan. Alright? Ano ba't marami ako nababasa na Maharlika, may taning na. Ang sabi daw, may cancer. Si Bangag yata ang may cancer, tsaka si Satanas. Yup, I'm very healthy, darling. Sabi ko sa iyo, gumagamit na yan sila ng mga, alam mo naman yung mga ulaga vloggers. Diyos ko, wala na silang mai-content. Kaya ang alindog na lang ni Maharlika ang kanilang pinag-usapan. Ayan, yun na yan. Alright, so, kahit bumaliktad na sila, nakatatak na yan sa isipan ng taong bayan. Sabi ni Rinel, alam nyo, not only that. Okay? Nakatatak yan sa kanilang mga jutak, tsaka sa kanilang mga juto. Alam mo sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo, tangina, tumanggap ako ng bayad, na duwag ako. Mas malupit yun yung araw-araw ka nabubuhay? Na bumaliktad ka? Right? Sabi ni Chloe Perla, lalong lahaba ang buhay natin. Of course. Kumakain ako ng pansit every day. And hindi naman pala every day. My favorite is pansit. Corrected by. So ngayon, ang dito sa mga coward na to, alam nyo, kalaban nila sarili nila. At the end of the day, of all the parties, grand chuba-chuchu sa buhay natin, we attended parties, weddings, chuchu-chuchu, kung ano pa man, kasama yung mga kaibigan natin, happy-happy tayo. Pag nag-iisa ka na lang sa buhay mo, doon mo mababalidate yung sarili mo. Ano ba, gumawa ba ako ng tama sa buhay ko? Nakaka-proud ba ang isang Maharlika? Of course. Di ba? Kasi i-validate mo yung sarili mo, ikaw mismo ang makakaalam. Ano ang ginawa mo? Parang bago ka umakyat sa langit, kunyari ako si San Pedro, anong ginawa mo, Maharlika, sa buhay mo? O anong ginawa mo? Lahat sabihin mo, yung katotohanan. Di ba, hindi ka magigilty. Imagine mo yung kung ano ang burden, ano yung bigat ng binibitbit ng apat na Marines na yan? Yung apat na duwag? Mga kababayan, tingnan mo ngayon, dati ang tapang nila. Nung sila ay nasa panig pa ng katotohanan, nakalabas yung mukha nila, hindi sila nakasalamin, hindi sila naka-mask. Bakit ngayon nag-mask na kayo, nagtatago kayo sa inyong mga pisot? At the end of the day, ikaw ang magbabalidate sa sarili mo. Ako ba ay nabayaran? Ako ba ay natakot kay Satanas? Ako ba ay natakot kay Bangag?
Ang ibig ko sabihin, sa mga fasad, sa mga panlabas na mga eksena ng bawat tao sa buhay, di ba? Minsan nakita mo, ang saya niya, ganyan, ganyan, ganyan. Pero sa likod pala, putang ina, ang dami niyang ginorgor, katulad ng mga bangag. Kunyari masaya sila, pero malungkot ang buhay ng mga yan. Kunyari, ang dami nilang pera, pero nasasaktan sila dahil alam natin na demonyo sila. Kasi lahat ng sinasabi ko dito, lahat ng binabato ni Lian, lahat ng binabato ng nila mga kakampi natin dyan, alright, na magnanakaw ang bangag, lahat ng binato na in-expose ni Zaldi, in-expose ng ating mga Marines, kasi totoo yun, kaya nasasaktan sila. Pero kahit anong bato sa atin, like ako, Marlica, kung gawa na sila ng kwento, hindi ako nasasaktan kasi di naman totoo. Kasi habang binabato ka ng negative, lalo tayong gumaganda at may kambal pa akong lola. Saan ka nakakita na lola, ganito kaganda? I love you, baby doll. Minsan kalbo siya. Di ba? Mapakalbo kaya ako, no? Ayan may kakambal na tayo. Ang ganda niya, ha? Ay, yan. Okay, dito tayo si Palangga. Palangga, you're so pretty like me, okay? Yan ang hair natin mamaya. Okay, tignan natin. Oh, wow. Taray. Si Liza Tanas pa? Kaya niya mag-iba-iba ng hair? Hindi. Kasi yung mukha niya, di ba, kapangit-pangitan. Nagre-reflect lahat. Alright? Nagre-reflect lahat, mga kababayan. Alright? So ngayon, mga pala, kuha lang ako ng water. So yun ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Ang sinasabi ko sa inyo, dapat talaga sa mga Marines na yan, okay, dapat hindi kayo bumaliktad. Kasi hindi maganda yung ginagawa ninyo, mga leche kayo, pagsisisihan nyo yan forever and ever. Amen. Okay? So kahit ano pa, 25 million, madali lang yan maubos. I'm telling you, pag naubos na yan, ay wala na, nabenta nyo na yung kaluluwa nyo kay Satanas. So, kung ako sa inyo, mga kapalangga, dapat, ngayon pa lang, ay magbagong hairstyle na kayo. Bago na dapat ang hairstyle ninyo. Okay? Sa bago na hair natin. Diyan ka na muna, girl. Okay? Piramin ko muna yung hair mo. Piramin ko natin yung hair ni Palangga. Dapat pwede ka lang magbago ng hairstyle, pero sa paninindigan, ganun pa rin. Right, Lola? Okay, look at me now. Yes. Hindi yan natatakot Palangga, kundi nanilisik ang mata. Okay? I know. Ano pa? Oh. Yes. Right, Nerissa, napalit tayo ng hair. Anyway, ano ba sinasabi ni Attorney Baligod? Kaya kayong mga Marines, magpakatapang kayo, yung 14. We love you. Huwag ninyong sirain ang inyong buhay dahil hindi forever ang mga bangag na sila lagi ang nandiyan. Darating ang panahon, mapapakulong din natin sila sa ngalan ng batas. So magtiwala lang kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa paninindigan at sa katotohanan. Kapag nandiyan kayo sa sitwasyon na yan o nasa panig na yan, never ever ka magkakamali. Right, Nerissa? Tawa-tawa ka dyan. Okay, pakinggan natin si Sir. Here we go. Ito ang matapang. Okay? Matapang na Palangga. So-called prevailing. Yes. Ngayon na parang apat. Leader yan. Sa trikant na. And then knowing na marami na kayong pinaglaban para dun sa expose mo against kay Wanda Romualdez, yung delivery scheme. Ano yung take mo dito sa mga kagitong ginawa ng mga kasama? Sa akin, ma'am, bilang team leader nila, masakit para sa akin. Kasi unang-una, since nung lumabas kami, Ganun yan. talagang napag-usapan namin, ma'am, na kahit anong mangyari, walang kakalas. Kasi lahat ng mga binitawan namin, Walang lahat kakalas. ng mga pinahayag namin ay totoo lamang. Correct. Itong inilabas namin, laban ito para sa bayan. Alam nyo from the start, malalaking tao. Ang mga Yes, ma'am, alam namin yan. Kaya nga sabi nga namin, kahit gaano kalaki o gaano katibay itong mga taong binabangga namin, kailangan natin banggain to. Kasi kung hindi natin isiwalat to, walang mangyayari sa bayan. user, ano nararamdaman mo? Okay, tama na yan. Siyempre, ang concept ko kasi yan, babalik na sila ng goods.
Kasi nga, Ang bilat sworn na may tanan, namaga. Ako ma'am, naaawa ako sa kanila. Kasi unang-una, although na nabigyan sila ng promesa na tatanggalin yung kaso, pero hindi nila inisip yung ginawa naming affidavit na voluntary kami nagbigay ng affidavit sa ombudsman, ng individual affidavit, na pumirma kami mismo sa harapan ng mga 8 abogado doon. So hindi kami pinilit doon. Kusa namin ibinigay lahat ng mga nalalaman namin. Sinasabi nila na kaya lang sila Grabe. lumantad, binayaran sa Attorney Balikod. Sa inyo ba, ikaw personally, or pinangakuan ka ba ni Attorney Balikod kapalit ng inyong salaysay? Ma'am, from the start, kusa po kami na lumapit kay Sir Levy Baligod, Attorney Baligod, na pasalamat nga po kami dahil nakilala namin si Sir. Kusa po kami na lumapit sa kanya para mailantad itong lantarang korupsyon sa ating bayan. At yung sinasabi nila na pinangakuhan kami ng pera, wala po yun. Napakasinungaling po nilang apat. Kaya mahiya naman sana sila ma'am sa ganyan na paninira nila. Alam niyo ma'am, si Ma'am Malo at saka si Sir Levy, halos pakainin kami ma'am sa 2 palad nila. Pero nagawa pa rin nilang parang sisiraan pa. Kaya awang-awa ako ma'am sa apat na to. Kung ano mangyari man sa kanila, Baka gurguri sana na. hindi na nila pagsisihan. Ikaw yung team leader ng grupo. Ano ang tanong pa na reconciliation? Pray for you. Ma'am, itong Brave 14, talagang kinausap po ng bawat isa. Okay. Ang sabi sa akin, Kasi suko. kahit ano mamatay man kami dito Yes! sa lupang Hindi simbahan, kayo mamamatay. wala pong ano, wala na pong babalik. Diyos ng taong bayan. Solid na po ito, ma'am. Yes, solid. I love that. Solid na solid. Kaya naman, back to my normal hair. Kumulot lang kasi syempre tinali natin, di ba? Naka 3 hairs tayo today. Okay? Right. Mabuhay ang Brave 14. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Yung maikse, yung lola, o yung real maharlika? Okay. Di naman, okay? Yes, magtulong kayo ng mga ex-Marines. Sabi ni Ana, CHTA, mabuhay ang Brave 14, Liz Vergara, Vance Vlog, at marami pang iba, si Matilda. Okay, Matilda. Okay, Dok. Yo, yes, show. So, yeah, mga bangag talaga. Okay? Mga bangag talaga ang promotor ng lahat ng mga yan. Mga bangag talaga yan. Anong gusto? Mag-change hair na naman tayo. Anong gusto niyong hair? You want Rosa Rosal? Where's Rosa Rosal? Rosa, you're here. Okay. You want Rosa? Si Rosa, baka sipsipin yung mga dugo niyo ni Rosa Rosal. Huwag ka manipsip ng dugo. Baka yung dugo ilagay niya sa red dress. Buti sana kung sisipsipin niya yung mga dugo ni Satanas at ni Bangag. Di ba? I like your, Rosa Rizal. Mamaya ka na. Okay, dito ka muna. Okay. You know, I have like 20 plus different kind of hairdo. Hair lalu. Yung sabi ni Yuna, gusto daw niya yung, wag na, mahirap na magtali-tali na naman ako. Magpalit na naman tayo ng, tema, nagkulot-kulot na yung hair ni Inday. Kaya syempre, ging tali-tali ba? Anyway. Alright. Sabi ni Ana, gusto niya yung short hair. Nung bata ako, nagkaroon ako ng skinhead. Like, super, super short hair. Hindi naman skinhead. Uso nun ng mga bagets pa tayo. You know, maiksi ang ating hair. Si Joanna Diaz, nagtawa-tawa ka dyan, Day. Anyway, highway. Sa mga palangga, I'm so happy kasi nakalaya na yung ating mga matatapang na mga Marines. So, okay, dahil, sabi nila, solid na sila, tutulungan din natin sila. But, dapat diretso sa kanila. Okay? Meron naman tayong mga connect-connect dyan, na mga tutulong. Nasa ba yung, contestion ni Inday, nagtutulong, naglaway-laway na yung ilong ni Inday, parang si Luistro ba? Alpot na Luistro, na nagtago ng kanyang asawang nagkudkud ng kipay. My goodness! Ang mga alpot, hindi pa namatay. Nagsulod na sila sa garapon. Yung kabaong napakalat-kalat dyan ngayon, dapat nakashoot na yung mga yawa ng mga letsi. Nagka-letsi-letsi ang buhay natin dahil sa mga letsing yan. Yesterday once more. All right.
Para tayong nasa bidding. Alright, let's run from $5. Okay, sinong may gusto nito? $5. Let's run for $5. Here we go. In 1, 2, 3, mag-bid na kayo. Rosa Rosal. The bidding starts at 5. Pag kayo nag-bid dito, uubusin ang dugo ni Satanas. Okay? Bid, bid, bid. $5. Anyway, wala na magawa si Palangga. May hype na naman. Nag-mine. Alright. Hashtag natin, Brave14 Marine. Alright? Grabe ang baha sa lugar ni Luis, sabi ni Ana CH. Ayun na nga. Diba? Ayun na nga sabi ko sa inyo. Habang sila ay abala. Okay, may nag-mine na kay Rosa Rosal. Magkano ang mine kay Rosa Rosal? Alright, let's run the bidding again, darling. Okay, the bidding starts at 5. Rosa Rosal, imamine ka na nila. Parang cute-cute niya. Tangos ang ilong. Okay, tangos ng ilong ni Rosa Rosal. Anyway, ay pag binay nyo na lahat, wala na akong mga pag-dramatization. Ay, gusto ni Matilda yung unang short. Bukas na ulit yan, magbabwig na tayo. Nakakapagod na mag-change ang magtali-tali na naman ako. Ay, pataasan ng bidding kasama yung mannequin. Hoy, mahal yung mannequin ko, ah. Akin na, pag-iisipan ko, kung depende sa taas ng bidding. Hoy, mahal to, mga hitad. Okay, ano bang tatak nito? Alright? Okay, si Rosa Rosal. Kasama pa to, pag minayin nyo to, kasama pa yung kanyang diamante. Oh, 'di ba? Oh, ayan siya, oh, may butas. Pwede mo ilagay dito yung buto ni Bangag, ayan, para maipit. Ay. Mine daw yung Aritos. Okay, Aritos. Okay. Anyway, highway. Naka-makeup pa, oh, buti pa siya naka-makeup, ako hindi. Naka-lipstick lang tayo, mga darling. Okay. So ngayon, ang actually hindi naman ako natatakot na magorgor sila kasi yun ang pupuntahan nila eh. Yung 4. Kasi wala na silang saysay. Ang gusto lang ng Satanas na i-clear ang pangalan nila na, para sirain nila yung testimonya nung 14. Alright? So, kaya ginapang nila yan, nababaliktad. Kumbaga, sirain nila, kumbaga, eto, nagbaliktad na tong 4 na to. So, malamang yung 14 na natira, ano tawag dito? Sabi niya, ang 14 na natira, mga sinungaling na din to, ganito, ganyan, ganon. Right? Fun drive daw. Oh, yeah? Pero US lang. Oo nga, no? Why not? I'm willing to let go this, actually. Para sa mga Marines? Okay, sige. I'm really willing to let go. Okay, sinong gusto nito para daw sa mga Marines? Okay, the highest bidder gets this Rosa Rosal. Miss kita, Rosa Rosal. Okay, the highest bidder. Okay, dito the highest bidder. Katakot naman to. The highest bidder. Alright, magpabid tayo kay Rosa Rosal. Dahil bira, isang beso lang yata siya nasuot. Ay, Rosa Rosal, diyan ka lang. Kasama yung mannequin. Okay, yan si Rosa Rosal. Tingnan natin. Anyway, mga kababayan, ang nakakaano dyan sa 4 na Marines, pwede talaga silang gurgurin. Okay. Pwede talaga silang gurgurin. Okay, Zoro, ano nang inaantay mo? Ba't hindi ka nang gugurgur? Okay, I'll gurgur 1 para for my own satisfaction. Alright. Ay. Kasi di tawa ng tawa. Okay. Sabi ni dun sa pasod sa mga Marine, may kalbo ba dun? Wag naman. Okay. Ang ganda niya, no? Sobrang ganda. Lahat ng mga mannequin ko ay sobrang ganda. Kasing ganda ko. Alright. Kasing ganda ni Inday. Magamangagag po, nakapasok. Sabi ni Zoro, isantihin na kita. Isantihin na kita. Ang bagay mong gumurgol. No, chika lang Palangga. Zoro! Gor! Gor! So ngayon, here we go. Desperate move na nga talaga ang ginagawa nila. But I'm so happy to hear na ang ating, itong mga Marines na to ay talagang patuloy na lumalaban.
So, wait a minute. So ngayon, sabi ko naman sa inyo, uubusin talaga. Ito mo si Lauren Legarda. Wala, by the way, galing sa panaginip ko, wala si Lauren sa Francia. Nasa akin siya ngayon. Nasa akin siya ngayon, mga kababayan. So, lahat yan, sabi ko nga, lilipulin kayong lahat. Unless na kayo lilipol sa kanila. Anong gusto nyo? Malipol kayo o malipol ang mga bangag? Ha? Patuloy, ayun, no? Grabe. Zero visibility sa Makati? Okay. Halos daw hindi na makita ang skyline sa Makati, Bonifacio, Global, Chuchuchucho. So, dilubyo pa rin sa ating bayan. Ayan, sitwasyon sa ilang bahagi ng Metro Manila, dulot ng bangagat. Hindi na habagat, bangagat. Oh my God. So, yeah, puro baha hanggang bewang na sa Cavite. I'm telling you, dati yung mga lugar na yun, hindi naman binabaha. Pero dahil ninakaw nila ang flood control, babahain talaga kayo forever. Hanggang nandiyan si bangag, hindi huhupo ang bangag. Ay, bangag ang habagat o bangagat o ang baha. Kasi nga, mga kababayan, uubusin talaga nila na uubusin ang pera ng bayan. Lahat kayo gugurgurin. Kaya tingnan mo nga, pinapakita dyan sa 4 na sundalo na yan. Right? Diyan pinapakita sa 4 na sundalo na yan na ang pera ng bayan ay gumagana. Binabayaran sila para magbaliktad. Habang kayo ay patuloy na sinasalanta ng bangagat. Okay? At bahaga, at bangagha. Mga bangag ay patuloy silang nagnanakaw sa kaba ng bayan. Right? So wala na itong bago dahil yung flood control ay tuluyan talagang wala ng control. Dahil wala silang habas na gasusin at gasusin ang pera ng bayan. Okay, ano na naman ang update? Okay, news update daw. Nakalabas na. Ito na nga pinag-usapan natin. Magkano? Bawat isa, 74,000 pala ang bail. Nakalabas na sa Las Piñas City Jail ang 10 dating bodyguards ni mabuti-bati pa tong GMA7. Okay? Kahit pa paano. Hindi sila tinawag na Maleta Boys, pero ang News 5 talagang mukhang bangag aligned sila. Sabi dito sa balita. Nakalabas na sa Las Piñas City Jail ang 10 bodyguards ni ex-Representative Zaldi Kumatasag piyansa ng mahigit na 74,000 bawat isa para sa kasong naisip na pa nila dating Senator Talawan Trillanes, De Lima, Gregorio Katapang, at dating National Advisor Traidor Anyo. Alright, yan ang mga balitang dapat ninyong tutukan. Alright, so ano pa ba? Mga tennis, I'm not a fan of tennis, then I'm not gonna read that. Hindi ko babasahin ang mga balitang hindi ko trip. Okay, nako. Mga kababayan, ang dami palang baha saan pa to? Kahit saan may baha? Are you kidding me? My goodness. Lubog na. O Quezon City, nalubog na mga kotse. Then wala pa rin kayong ginagawa. Okay pa rin sa inyo ang ginagawa ng pagnanakaw ng bangag. Right? Okay pa rin. Habang ang ating mga tulay, okay, ayan, puro lahat. Grabe pala ang baha sa Cavite. Samantalang yung mga ninyo ay patuloy na lang na panakaw-nakaw. Right? Samantala, sa ibang balita, nako, madadala kaya si Pastor Kibuloy? Pagkanulo kaya ng mga bangag si Pastor Kibuloy? Yan ang kaabang-abang. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat nagsasanib puwersa na ang mga religious group, katulad ng INC, KOJC, at ang taong bayan, na mapatalsik ang mga bangag para mapigilan na ang kanilang pagpapakidnap, pagpapakanulo, pagnanakaw, paghahakot ng maleta, pagtutuwad, pagbubuli, pagsismuggle, lahat na lang dyan sa departamento ng gobyerno. Okay, panggigipit. Ano fe? Alright. What else? Nothing else? Okay, here's another story. Okay, ang mainit na mga balita. Mainit-init pa. Grabe, 17 years old na babae natagpo ang tegi sa loob ng septic tank sa Cebu. Di ba? Yan ang mga balitang bumaba na raw ang krimen
sa ating bayan. Aba, ba't hindi pa ba natatapos to? Ang sabi daw ng Malacanang na bangag, tinawag daw na bastos at walang modo ang mga estudyante. Yung nagsigaw-sigaw kay bangag. Na siya ay addictus, bangag, at sana bumagsak na ang helicopter na kanyang sinasakyan. Ano sabi ni Clariza? Impacta taratara. The youth will not learn proper conduct if the leaders they look up to or other people around them are also rude, foul-mouthed, and pray for the misfortune of others. Sila mo, syempre Duterte naman ang sisihin. Ulul! Ikaw, Castro, ang nilolook up mo ay isang adik, magnanakaw, ngiwi, bangag, smuggler, hoarder, bulier, lahat ng hayop kang demonyo ka. Hindi ka pa hindi ka pa pumantay ang paa. Okay? So, ang ibig sabihin, bukod tangi ng si bangag, ang kapitapitagang addictus na tularan. Kaya yung freedom of speech sa mga estudyante ay tinapakan ng mga buwaka ng ina. Ang sabi ni Clarissa Taratara Impacta, let us bring back decency to our country. Let us not neglect our youth. O putang ina, decency? Decency ba ang pagnanakaw? Nakatan yung pagbabaliktad nila? Decency ba, hoy, Impacta? Decency ba ang pagnanakaw sa kaba ng bayan? Decency ba ang pagbabayad ni Marcos Jr. sa buto sa San Francisco para i-shoot sa buli niya? Decency ba ang pagkamatay ni Tantoco gamit, okay, ang entourage, di ba? Gamit ang kanyang asawang undersecretary ni Bangag na hanggang ngayon hindi natin alam kung tinanggal o nandiyan pa rin na itinago nyo sa publiko. Kung hindi ko pa in-expose, hindi ko pa nalaman. Decente ba na namamatay kayo sa pagiging drogista o pag-a-addict? Yan ba? Decente ba yan? Yun, mga kababayan. Wala na kasi silang mauubos din yung mga bangag na yan. Mamamatay din silang lahat. 'Di ba? Pag yan kinulam nyo ng sabay-sabay, mamamatay din yan mga yan. I-ano nyo na kasi, activate nyo na yung kulam nyo. 'Di ba? Kasi masyado na nilang pinahirapan ng taong bayan. They talk about decency. Tingnan mo yung itsura ni Lisa Tanas na impactang pagkapangit-pangit, kamukha ng burak na lahat ng nakapangitan. Decente ba yan? Yung padila-dila niya, pagbuhat-buhat yan ng bukbuking bigas na kunyari may hampasin siyang benepisyaryo. Ikaw, Clarisang boba. Hayop ka, wag mong gagamitin ng pangalang Claire. Dahil hindi ka Claire sa birth certificate mo, isa kang Impacta. Taratarang hayop ka. Boba sa pinaka-boba. Yan, mga kababayan. Alright? So yan ngayon. Ginigipit na nga kayo. Kaya kung ako sa inyo, hay, nako, dapat ubusin ng mga bangag. Tanggalin nyo na yung mga hayop na yan. Ubusin sila lahat sa kanilang pwesto. Dapat sila pagdating ng panahon, pagbayarin. Paano mauubos yung mga bangag na yan? People, power. People's voice. Wala nang iba. Wala ko, I'm just praying na sooner, mapapantay na ang paa ng mga yawa. Kaya hindi mo masabi yan dahil ang takbo ng tadhana, paiba-iba. Habang kayo ay lubog sa jutang Genimes. Ano ang sinasabi dito sa balita? Tingnan nyo, dahil bangag ang namumuno, right? Utang ng Pilipinas, umakyat o sumipa, 66%, highest in 22 years. Basta natin ang balitang katakataka. O balitang expected na. Umabot sa 66% ang Philippine debt to gross domestic product ratio noong second quarter, ang pinakamataas na level nito mula pa sa noong 2004 ayon sa data ng Bureau of the Treasury. Mas mataas daw kumpara sa 65.2% na naitala sa end ng first quarter at 63.2% sa end ng 2025. Ito rin ang pinakamataas na level sa loob ng 22 years. Umula noong naitalang 71.6 sa end ng 2004. Dumami ang debt ratio habang tumataas ang 2.8
ng 2.8 ang outstanding debt ng national government at umabot sa 19 trillion sa end of June mula dadadadadadadada. Medyo mababalta, but you know, ang question dito, na-vlog na kasi natin to eh. Bakit mataas ang utang? 19 trillion pero lubog ang bayan. Bakit? Kasi yung inuutang, okay, yung pinuput up sa mga, let's say, for example, sa isang proyekto, okay, umutang tayo ng 5 trillion, kunyari. Diba? Kung magkaroon man ng profit, ang gobyerno, yung profit ninanakaw nila. O pati inutang ninanakaw nila. Kaya lubog na lubog talaga Pilipinas. Kaya kahit ganun, di ba, okay lang sanang may utang, pero nakikita, o nangutang ang gobyerno, which is lahat naman ng halos ng gobyerno, ay ng bansa ay may utang. Pero dapat nakikita natin na mayroon man lang na tangible evidence na nagtayo ng mga eskwelahan, ng mga regional hospital, sabi ni Bangag. Right? Paano ang tinayo ni Bangag? Ang pinatayo niya, what pinatayo? Ang pinalaganap niya ay krimen. Okay? Ang pinaglaganap niya ay droga. Ang pinalaganap niya ay magnakaw ang lahat ng maletagang magsimula sa barangay, magsimula sa local government hanggang sa national government. Kongreso, Senado, mayors, lahat. May mga kasabot ni Bangag ay pare-parehong magnanakaw. Sabi ni Matilda, mangungutang na naman sa World Bank. Sana hindi na sila magpautang. Sabi ni Vega, 19.3 trillion pesos na ang national debt ng bansang Pilipinas at around 1.8 trillion pesos per year ang inuutang ng Bangag Palaka Administration, kaya 24.5% pesos by 2028. Yun na nga, mga kababayan. Kasi ang inuutang nila, ninanakaw nila. Uutang, tas nanakawin nila, ilalagay nila sa maleta. Tapos yung mga trolls ni Bangag, binabayaran nila ng 500, 1,000, maybe more than that, para mag-agree sa Bangag. Pero ang totoong buhay, araw-araw silang nahihirapan sa baha, sa krimen. Kaya nga kung magdadasal man ako, sana yung mga troll ni Bangag, yan ang susunod na biktima ng riding in tandem. Para maramdaman nila yung krimen na pinapalaganap ng idol nila. Right? Gorgor Zorro. 42 months. Okay? Welcome. Welcome. Congratulations. So, mga kababayan, kaya malakas talaga ang loob ng Bangag na ito, ng mga addictos na ito. Dahil kinakaya-kaya kayo eh. Yung mga Marines na yan, kinakaya-kaya. Pero buti na lang, matapang. Yung 4 na duwag. Pinapakulong nila. Sabi ko nga sa inyo, it all boils down sa kay Inday Sara. Dahil ayaw nilang tumakbo si Sara sa 2028 at gusto nilang matapos na tayo lahat. Gusto nila tayong gurgurin. Pero ang kagandahan, sila yung mga nagugurgur, yung mga ginagamit nila, mga bayaran, yun yung mga namamatay. Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Okay? Magugurgur yung mga yan. Magugurgur sa kahit anong means of gurguration. Right? Puro ganyan. Wala na, puro sila namalitahan. Puro sila mga mamahaling gamit. Kotse, bahay sa iba't ibang bansa. Samantalang kayo lulong sa kahirapan. Sila lulong sa pera ng bayan. Kayo ay lulong sa kahirapan. Recently, may statement. Who's this? Yung ating kaibigan. Hindi. I'm not gonna claim it friend kasi hindi naman kami nag-usap. O wag na lang natin basahin. Baka ma-misinterpret pa. Baka sabihin pala feeling friend kami. I'm not gonna do that. That's not Maharlika way. Hindi ko kailangan magpakaawa ng kaibigan. Andyan na kayo. Kayo lang sapat na. Right? Rebecca Ogata? Oo. Sabi ni Ella, may nag-post, ma'am. Nasaan daw ako? Nandito, nagmamaganda. Nandito ako ngayon sa Bolivia. Welcome to Bolivia. Yes, alam mo, may mga naghanap sa akin. Ay, namimiss siguro nila ako.
'Di ba? Rent-free ako sa utak nila, 'di ba? Wala na kasi silang mabanaw-banawan sa buhay nila. Nasaan na kaya si Maharlika? Oh, gano'n talaga kapag maalindog. Pag maalindog ka, hinahanap ka, no? Whether mga demonyo o mga mabubuting tao. Kasi pag mabuting tao, thank you, hinahanap niyo si Palangga. Yung mga demonyo, go to hell. Umutang si Bangag para magnakaw, sabi ni Caramel Cappuccino. Okay. Sabi ni Maymay, Madam Manny Pangilinan, TV Network 5, kaya bias ang News 5. Ano pa? 'Di ba? Ano pa nga ba? Hindi ko pa napanood. Sabi ni Michael Bry, ano yung reaction mo? May kwento sa likod ng Sona. Mamaya yan, pangalawang vlog natin. Hindi pa ako makapag-comment dyan, Palangga. Sabi ni Ma'am Marivic, na-meet ko na yan, sobrang humble, grabe. Sino Palangga ang na-meet mo? Tayo ba? You're so sweet. Okay, thank you Palangga, Ma'am Marivic. Ayan, basta mga ganyan yung na-highlight yan. Sige, more papuri, i-highlight ko kayo. I love you Palangga. No, si Ma'am Marivic, kausap ko yan ever since the world began. Okay, ever since the world began, nung magkasama pa kami sa bangag. Pagsusuporta natin sa mga bangag, di ba? Nabudol talaga tayong mga hayop na yan. Anyway, okay, highway. What else? Yung sinasabi nito. 9 graph cases kaugnay sa flood control isinampa versus Tarlac representative. Naghain ang Office of the Ombudsman ng siyam na bilang ng graph laban kay Tarlac Rep Rivera. Mga kababayan, hindi na tayo maniniwala dito sa Ombudsman. Ang kinakasuhan lang nila, mga Palangga, ay yung mga kritiko nila. So we don't know kung totoo yung kinakaso nila. Katulad ng iniimbestigahan nila, si Leandro, si Senator Cayetano. So lahat ito, sabi ko nga, uubusin nga tayong lahat. Bago pa tayo maubos, sila muna ubusin nyo. Right? Ito na naman. Nanawagan ang mga bangag sa Malacanang na muling pairalin ang tamang pag-uugali at paggalang sa mga kabataan. Matapos kumalat ang video ng ilang estudyanteng umano'y, ito pa rin yun. Alam na natin yan. Ang putang inang to mga to, kung makapagbaliktad ng narrative. Paggalang sa kabataan, ay dapat maging magalang ang mga kabataan, pero pinagnanakawan nyo yung kabataan. Yung para sa kanila, ninanakaw yung mga putang ina ninyo, hindi pa kayo pumantay ang paa. Yung hayop na Marcos Jr., hoy Marcos, magbabayad ka. Yung lahat ng perang ninakaw mo, one day ipapalunok yan sa puwet mo. Isasalakyak, salasalaksak. Sino man yung taong yan na makagawa ng favor sa bayan. Yung maleta, isushoot lahat yan sa buli mo para masarapan ka. Pati yung bilat ni Lisa Tanas, isasalaksak lahat ang perang ninakaw ninyo. Mga hayop kayo. At paulit-ulit naman tong balita. Lalaki, ginurgor muna bago tinusta sa kotse. What the fuck? Saan ito nangyari? Ito ba ang bumaba ang krimen? Isang jornog na jangkay ng lalaki ang natagpuan ng mga otoridad sa nasunog na kotse sa bayan ng Giginto, Bulacan. Ayan, sa bayan ni Judas. Okay? Judas Villanueva. So ito yung bayan ninyo, ha? Okay? Yan ang mga pangyayari. Robredo, 10 kilograms ang bilat, pinuri si Bangag sa suporta. Okay? Ano pa expect mo kay Robredo? Ito yung bilat ni Robredo. Tingnan natin to. Yan, pinuri daw. Ano sabi yan? Here we go. Robredo, pinuri pa doon. Ngiwi. Alpot. Huwag natin pakita to yung alpot na ito. Mga kaputahan ng mga bangag na ito. At ipakita, wala namang kwenta. Alright. Wala na. Bagal ng ekonomiya. Bonjing, tahasang itinuturo si Romualdez sa likod ng pagbawi ng testimonya ng ex-bodyguards. Ayan. Sila lang yan. Huwag tayo magpapaniwala yan. Sila lang yan. Kunwari si Remulla, pero silang lahat ang nasa likod niyan. Yan lang, mga kababayan. Trillanes, umurong ang itlog.
Trillanes, umurong ang itlog. Pinaatras ang mga kaso. Eh, syempre, ano pa nga pa, Trillanes, di ba? Ikaw, Trillanes, ikaw talawan ka talagang gago ka. Hoy, Trillanes, di ba? Hindi ka naman nanalo sa kahit ano pa. At one day, baka yung itlog mo, sasalugsugan na rin yan ng, yung buli mo. Sasalugsugan na rin yan ng maleta. Ikaw lang ang sundalong maliban sa iba, ikaw ang sundalong talawan, duwag. Wala kang karapatan mag-lead dahil nakita kita kung gaano ka bobo, kung gaano ka tanga, kung gaano ka katalawan dito sa Los Angeles. Diba? Alam niyo yon? Ha? Yung mga ginamit ng bodyguard na mga patpatin, kaya ko silang Teresin, natakot sila sa akin. Pati ikaw natakot kang putang ina ka. Eh, ma'am, ganyan, ma'am. Sabi ko sa kanya, Senator, nirespeto pa kitang ulupong ka. Sabi ko, sabi ko sa iyo, di ba? Bakit ka pa umiikot sa ibang bansa para sirain si PRRD at ang bayan? Ay, ma'am, hindi naman po. Sabi ng alpot. Sabi ko sa kanya, kapag para ka na sa bayan, susuportahan kita. Uy, ma'am, sige, dalaw ka sa Senado. Yung puki ng inakang hayop ka. Di ba? Di pa pumantay ang itlog mo. Alam mo si Trillanes, di ba? Napakaduwag niyan. Wala ka kahit sa barangay, hindi ka pwede hindi niya kayang mag-lead. Kasi kahit ang barangay captain, dapat may leadership. Pag nag-aaway ang dalawang kampo, di ba? Dapat meron kang charisma, meron kang not skill, o skills maybe. Meron ka sa puso mo na kaya mo mag-lead na i-pacify mo ang dalawang panig. Well, yung panig mo lang naman yung mga demonyo. Nagkandamatay na yata, Trillanes. By the way, nagkandamatay na yung mga tao doon. O, namatay na yung isa doon na nagpigil-pigil sa akin. Hindi ko na alam pangalan, pero nabalitaan ko, mga patay na. Mauna talaga kayo mamamatay, mga hayop kayo. Ha? Trillanes, yung NPA, na nakasabwat mo doon sa, yung pag-speech mo ng katatarap kaputang inahan mo. Patay na. Malay mo, susunod ka na, mag-wish ka. Right? Sana mo, mategi na silang lahat, ano? Mag-online kulam tayo. Igo-zoom. Tegi boom boom. Tegi boom boom. Bangag, boom. Pagdasal tayo. Mamamatay ngayong gabi. Bitag. Tungaw. Magado ang mangyayari. Soko. Bule. Ni Bangag. Ito. Itong bilog na to, tatarget to sa bule ni Bangag. Malaki ka nung nakaraan, maliit lang eh. Bangag. Bilang na ang oras mo. Na-shoot sa bule. So, mukhang mangyayari yung ating online kulam. Right? Ay, nako. Asa bang itim na kandila? Samahan nyo nga ako. Baka matuloy yan mga putang ina. Sana ang GABA darating na sa Malacanang. Yes, ang GABA diligid magsaba. Pero ang pinakamaganda lang na nangyayari sa pakikipaglaban natin, kahit tayo nakikipaglaban, ay ang alindog natin laging namamayagpag. Na-notice ba yung ang ating V-shape? Rocket sana ang mag-shoot sa buli ni Bangag, sabi ni Caramel Cappuccino Coffee. Huy, favorite ko yan. Baka naman. Caramel Cappuccino Coffee. That's my favorite, darling. Ay, alam nyo, pwede naman tayo mag-wish. Di ba? Yep. Pag pumantay ang itlog, magiging petchay na, sabi ni Dance. Okay. Sabi ni Riza, blooming ka, madam. Of course. Lagi naman tayong blooming palangga. Thank you. Alam mo kasi kapag mabuti ang iyong layunin sa buhay, magbo-bloom ka talaga na parang tulips sa Amsterdam. Oh, I miss Europe. I miss you guys. Okay, Dok. At silent supporter din ako ng original Team Alindog. Ano daw, na ngayon, mga 1 week na akong chat
sa Team Alindog. Sabi nila, mag-chat-chat lang kayo dyan talaga. Basta ang importante, wag na wag papanig o maniniwala sa mga CPP-NPA kakamping. Oo nga, daming CCPP-NPA na yan. Sabi ni ay, na-miss mo ako, Bega Warp. I miss you too, darling. Na-miss ko kayong lahat. Diba? Sana mag-group hug tayo, no? Kapag nasa tama, ipaglaban, sabi ni Nestor. Yes. What else? Nothing else? Okay. Aba, si Rebecca, nagmamaganda. 37 months. 42 months. Ano na kayo, mag-subscribe na kayo kay Palangga. Okay. Para talbugan nyo tong 42 months. Okay, Dok. Kaya nga, nakakatamad maghulog ng PhilHealth, sabi ni Sofia. Well, sa totoo lang, sabi ni Chinita, bakit daw ako nakawig? That's what you call fashion, darling. It's fashion. Hindi lahat ng tao ay kayang magpaka-fashionista. I'll answer that. I have a lot. I have a couple, actually. Okay, since more than 1 hour na tayo, magbabrag na lang ako. May karapatan na ako mag-brag. Hello? Okay, like this, darling. Okay, give me. I'm gonna look for a beautiful, ito kamukha ko to. Ito kamukha ko. Okay, gusto na ba ng brown? Ito kamukha ni Okay, sinong gusto niyo? Ito. Okay? Ito, sino to gusto niyo? Ito, sino to? Parang may kamukha to na Miss Universe. Di ba? Ito siya. Parang may makamukha, nakakapanalo lang. Teka lang, maganda ka ba? Ayoko ng mukha niya. Hindi ako yan. Para siyang parang naapakan ng pison. Parang yung mga vloggers ng mga bangag. Ayoko sa kanya. Kailangan maganda. Okay, here we go. Ito kamukha ko. Hindi. Parang Amerikana siya. Hindi yan. Ito. Hoy, bakit wala akong kamukha? Ito. May nakita ako sobrang ganda. Wait lang. May nakita tayong sobrang ganda. Dito, for the sake ng mga nagtanong. Ito. I like you, girl. Okay, here we go. Okay, ito siya. Ito ang lipstick niya, nakakalat. Ayoko, mukha siyang ewan. Okay. Ito perfect. So perfect. So perfect. Ito mukhang suso. Teka, gusto niyo ba ng mukhang suso? Ito ako. Parang hindi rin. Yung lips, iba. Ito, mukhang suso. Mukhang suso, Jotang Jenemes. Parang matangos yung ilong, Nagtataray. Tingnan mo siya, pero tangos ng ilong. Okay? Tingnan mo. Anong gusto niyo? Okay. Ito na lang. Kamukha ko daw maliit ang mukha. Okay. Parang mas maganda pa yung kanina. Ay, nako. Okay. Kaya, wait. Ito na lang yung una. Ito, I like her. I really like her. Parang, okay. Kaya, suotan natin siya ng damit. Ng damit, ng whatever. Okay, mga kababayan, imayin nyo na. Alright, here we go. Bidding starts at 100. Okay, $100. Okay, bidding starts at 100. Oh, she's so pretty like me, Okay, 100. Nasuot ko na to, di ba? 100. Okay, 1 minute lang ating bidding. 100. Okay. In 1, 2, 3, 4, bidding starts. Nagpa-practice na kasi ako kasi magpapabidding ako sa inyo. Okay, di ba? You're so pretty. Okay, here we go. All right, here we go. Ito yung sinuot natin kagabi. Bidding starts at 100. In fairness, ang mamahal nito, kala nyo? Okay, 200, 300 ang iba dito. May mura, pero ang pinakamura dito is yung $50. Pero this is like so expensive. So pretty. Ang gaganda, di ba? Ayan, 100. Oy, kunyeta ka, gusto mo makita ang presyo? Teka lang, asan ang price nito? Ito, human hair. This one is human hair. Parang human hair ba to? Okay.
Ang gaganda nila, oh. Okay, bidding start at $1. Okay, pakisingil daw si Di Satanas. Ito siya, oh. Nagguroy-guroy na yung mukha niya. So, I have a lot of this. Okay. Oh, ang ganda niya. Oh, look. She's so pretty. Okay. Anyway, hindi po siya for sale. Hindi siya for sale. Actually, hindi siya for sale. Kasi mga collection ko yan. I have like 20 plus. Okay, 20 plus of different hairs. Alright?